um, nakikita natin dito na for some of you, parang magkakaroon ng pagbabago, no? Pagbabagong taglay. Ito guys, no? Ito ay, kumbaga parang maaaring magkaroon ng pagbabago sa daloy ng swerte sa buhay nyo. For some of you, may mga malalaking isda na mabibingwit kayo guys. These are new contracts. Itong mga bagong kontrata na to, ito yung maaaring magdala ng pagbabago sa inyo. Big changes, no? So, kung kayo ay, let's say for example, nag-a-apply ng trabaho, naghahanap kayo ng malilipatan, hello guys, hello Capricorn, money come to me. Ang pamagat ng episode natin for tonight is money reading para ngayong February para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus mga kapiksi. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Capricorn. So ito yung energy ng money mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Capricorn. Eto guys, so Capricorn, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So tingnan natin yung mga money energy para sa inyo mga kapiksi. Wow. Alright. So, ilatag muna natin lahat. So, ito guys, meron tayong presence ng air sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with another air sign. Pero ito guys, nakita natin, ito naman, kitang-kita nyo naman, gitnang-gitna, swerte mga kapiksi, no? Ito'y, kasi yung iba sa nyo guys, right now, for some of you, parang meron kayong mga hindi na-achieve, no? There's frustration, merong frustration na nararamdaman kayo, emotionally, na-frustrate kayo. Kasi for some of you, parang yung na-experience nyo right now is parang, yes, meron kayong source of income, pero it's not more than enough para dun sa iba, no? Parang lumilipas lang yung sahod, parang isang araw lang, 3 araw, ganyan, ubos agad, tapos mag-aantay na naman kayo ng next na sahod mga kapiksi. So although may dumadating sa inyo, pero hindi siya, kumbaga hindi sobra-sobra, parang saktuhan lang mga kapiksi, and that's where the frustration comes in pagdating sa inyong nararamdaman, pagdating sa kaperahan, okay? Pero nakikita natin dito na for some of you, parang magkakaroon ng pagbabago, no? Pagbabagong taglay. Ito guys, no? Ito ay, kumbaga parang maaaring magkaroon ng pagbabago sa daloy ng swerte sa buhay nyo. For some of you, may mga malalaking isda na mabibingwit kayo guys. These are new contracts. Itong mga bagong kontrata na to, ito yung maaaring magdala ng pagbabago sa inyo. Big changes, no? So, kung kayo ay, let's say for example, nag-a-apply ng trabaho, naghahanap kayo ng malilipatan kasi yung sahod nyo right now sa inyong current na trabaho is sapat-sapat lang. Yung iba sa inyo pwedeng naghahanap kayo ng ibang trabaho na mas mataas yung sahod, or parang naghahanap kayo ng additional sources of income. So itong mga bagong kontrata na to, bagong negotiation na to, mga kapiksi, maaari siyang magdala ng swerte sa inyo, and maaari siyang magdala ng magandang pagbabago pagdating sa takbo ng inyong kaperahan mga kapiksi. So tiyagain nyo lang guys, kasi 'di ba, yung opportunity, yung mga magagandang opportunity, dadating at dadating yan kapag hinahanap. Sometimes kailangan lang talaga nating dumaan sa mga trials and errors, no? Para kahit ako guys, dumaan din ako sa mga ganyan, and then eventually makikita nyo rin yung tamang timpla na para sa inyo talaga mga kapiksi. So wag kayong manghinayang or manlumo, ma-frustrate, kasi yung iba sa inyo na-frustrate, no? Parang nagrereklamo ganyan na hindi gumagana to, this is not working, palagi na lang kulang, ganyan. So reactive, no? And as a consequence guys, talagang mas lalo kayong ma-frustrate, and mas lalong mapapansin nyo na talagang mahirap dumalo yung
pera sa inyo. So, antay-antayin nyo lang guys kasi dadating din itong mga magagandang changes na to. Magdadala ito sa inyo ng kasiyahan and talagang swerte sa kaperahan. So, ayan o. So, ito yung maaaring blessing in disguise mga kapiksi. Pag sinabing blessing in disguise, parang something has to go para bigyan ng daan yung mga other opportunities para sa inyo. Kasi sometimes yung mga let's say for example, pwedeng mawalan ka ng trabaho or malipat ka ng department. Yung pagkakalipat mo ng department na yon, ayaw mo siya, labag sa loob mo, ganyan, pero hindi mo alam dun pala na mas magiging maganda yung takbo ng career mo, mas magiging maganda pala yung takbo ng kaperahan mo, dun pala sa department na yun, pwede ka pa rin mag-sideline, ganyan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng changes talaga ng movement, no? So, minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo, no? Para mas lalong maging umayon sa'yo sa ang sitwasyon. So, sa una, magkakaroon ka ng resistance. Pag sinabing resistance, yung parang umaayaw ka, no? Nagre-resist ka, umaayaw ka dun sa mga changes na yon. Pero yung mga changes na yon guys, sinabi ko nga sa inyo, yan, inevitable to. Ito talaga yung mga magdadala ng mga magagandang pagbabago and magagandang swerte sa inyo. So, ito yung magiging simula ng panibagong hudyat pagdating sa iyong karera or sa iyong kaperahan. And for some of you, hindi nyo nararamdaman na nag-iisa kayo because some people will support you, lalo na kung dun sa mga time na parang feeling mo nahihirapan kang magdesisyon. So ask your family, mga kapiksi, no? Tanungin nyo yung pamilya nyo, yung loved one nyo, ganyan. Kapag naguguluhan kayo, or better yet, magdasal kayo and pakinggan nyo yung intuition nyo kasi gagabayan kayo ng inyong mga gabay when you pray mga kapiksi, lalo na kung nahihirapan kayong magdesisyon. Alright? Okay, so yan ang iyong money reading, Capricorn, para ngayong February, no? Hindi ko alam kung nararamdaman nyo, pero very positive siya, mga kapiksi, para sa inyo. So, ito yung mga i-main nyo na to guys, no? Sorry. Pagka mga positive, pinapamain ko yan sa comment section, no? Kaya claim, main swerte, may new contracts, main pagbabago, yan yung mga nakikita natin para sa inyo mga kapiksi. So, i-main nyo yan sa comment section para talagang ma-align kayo dun sa energy ng reading. Alright? So, ito yung mga money manifesting techniques natin guys. Bubunot tayo ng isa. Bago tayo bumunot dito, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayong 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course case kasi sobrang ganda talaga niyan. And ngayong January guys, konting araw na lang magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So eto guys, money manifesting techniques para sa inyo. Aspire, basahin muna natin. Find photos of the place where you would like to work or sketch it. Stick these images on a special board and look at them every day. Draw the business card that you hope to have one day and pin that on the board too. Know that it will soon be yours.
So, itong special board na to mga kapiksi, ang tawag dito ay vision board, okay? So, wala lang, ordinaryong board lang siya. Kung hindi pa kayo marunong gumawa, pwede kayong gumamit ng illustration board o kaya mga pin boards, yung mga kulay brown, na pwede kayong magdikit-dikit siya ng mga picture. Actually, kahit anong gusto nyo. Ito ang sinabi dito is related sa work, no? Kung ano yung gusto mong trabaho na pasukan mo, di ba? Excuse me. Na-aching ako. Ayan, naudlot. Sorry. Kunwari, meron kayong gustong trabaho na pasukan, imagine niyo kung meron kayong mga pictures na, let's say for example, pictures ng building na pinapasukan nyo, yung company logo, ganyan. Pwede nyong idikit-dikit yon, o kaya business card, pwede kayong mag-drawing ng business card nyo, pwede nyong idikit-dikit yon sa vision board nyo hanggang sa makapagtrabaho kayo dun sa workplace na yon. So, ginawa ko to before, guys. 2014, tandang-tanda ako pa. Nag-a-apply kasi ako ng trabaho sa isang company. So, ang ginawa ko, hindi ako gumawa ng vision board, pero nag-drawing ako sa notebook, no? Ang ginawa ko dun sa drawing, sinulat ko yung logo ng company kasi may logo yon. Tapos, sinulat ko yung pangalan ko, yung position desired ko, okay? And then, nilagay ko din dun yung tawag dito, salary, yung desired salary ko. Doon, sinulat ko doon mga kapiksi. Tapos, everyday, tinitingnan ko yung, kumbaga parang drawing. Tapos, everyday, tinitingnan ko yung drawing na yon sa notebook ko until such time na dumating sa akin yung offer, eksaktong-eksakto kung ano yung position na in-applyan ko. Yun yung na-hit kong position, and yung desired salary ko, actually, mas malaki pa yung binigay sa akin na offer kesa dun sa sinulat ko dun sa notebook ko, okay? So, yun yung power ng paggamit ng vision board, mga kapiksi, okay? So, pwede kayong mag-drawing, kagaya ng ginawa ko sa notebook, ganyan, o kaya kung meron talaga kayong mga boards, pin boards, illustration board, kung gusto nyo maggupit-gupit, pwede rin mga kapiksi. And hindi to limited lang sa trabaho, guys, no? Kahit anong gusto nyo ma-achieve or makuha sa buhay nyo, kung gusto nyo ng bahay, kung gusto nyo ng cellphone, kung gusto nyo ng kotse, ganyan, magpa-print kayo ng mga drawings ng mga items na yun kung gusto nyo, tapos idikit-dikit nyo doon, o kaya magupit-gupit kayo sa mga magazine kung meron, tapos idikit-dikit nyo sa vision boards nyo. Ang technique doon, guys, is to look at them every day, no? Dapat tinitingnan nyo siya everyday, siguro mga 5 to 10 minutes a day, mga kapiksi, para ma-embed sa subconscious mind nyo yung items na, or yung desires na gusto nyo makamit, and then visualize yourself having that desire. What would you feel? What would you see? What would you hear kapag nasa inyo na yung mga desires na gusto nyo, no? So, that's how you use your vision board and visualization technique, mga kapiksi. I-try nyo, guys. Super effective, no? Hindi ko na mabilang kung ilan na yung na-manifest ko dahil sa mga techniques na ganyan. Kaya, gawin nyo na, mga kapiksi, walang mawawala, libre lang. Magugupit-gupit lang kayo, diba? Magdidikit-dikit lang kayo, magdodrawing-drawing lang kayo, tapos mag-i-imagine lang kayo. And then, viola. Pwedeng-pwedeng siyang makamtan sa buhay nyo. Okay? Marami pa tayong mga manifestation techniques, mga kapiksi. Kung gusto nyo matuto, pwede kayo mag-join sa ating membership program. Ilalagay ko yung link. Yung link nandito, i-click nyo lang dito sa description box. So, kaya, lagay natin dyan somewhere sa taas. Okay? Matututo kayong mag-manifest using on your own, mga kapiksi, kapag nag-member kayo doon. Alright? So, yan ang iyong money reading ngayong February, Capricorn. Comment down below if naka-resonate kayo. Pakinggan nyo itong mga pampaswerte subliminals natin, guys, para maging maswerte talaga kayo ngayong taon. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.